Mahirap kapag naging markado ka sa kasaysayan. Si Jose Rizal nga, na kaarawan ngayong araw na bansagang palikero o mahilig sa babae. Pero ang ilang misconception sa kanya, sinisikap itama ng mga eksperto at ng kanyang descendant o kadugo. Silipin yan sa aming special report. Kung buhay ngayon si Jose Rizal, malamang BFF nyo si J. Riz. At posible ring makarelate kayo sa mga heart-to-heart na usapan. Pero ang kanyang reputasyon sa kasaysayan bilang pabling o lapitin ng chicks, may basihan nga ba? A lot of the names that we were required to memorize in school were not his girlfriends, but simply girls who he met, who he spoke to, and who he was very nice to. Galing yan mismo sa Gen Z writer from Alabang na si Maxine Cruz, na 6th generation descendant ni Rizal mula sa babaeng kapatid ng ating bayani na si Maria. If he were alive today, he would say he had a lot of situationships, talking stages, or girls he simply crossed paths with. Pero no cap, sabi ni Maxine, pagdating sa pag-ibig, stick to one daw ang kanyang lolo Pepe kung babasahin ang liham niya sa kapatid na si Soledad. When a man loves you, he must love you proudly. He should be able to introduce you to his family, to his friends, and basically shout it to the rooftops that he loves you. In short, kung mahal ka, dapat i-hard launch ka. Behind the man who wrote No Limit Tangere, there was a person. There was a human there who would fall in love, fall out of love, and of course, was a very, very important member of the family. Like, I think Rizal was also such a family man. So, it showed his human side. Bukod sa puso, mataba rin ang utak ni Rizal. Walang duda kasi ang kanyang pagiging polymath o eksperto sa maraming larangan at marami ring side quests, gaya noong panahong ipinatapon siya sa dapitan. Si Rizal, masasabi ko siya yung jack of all trades, master of none. Ang dami niyang ganap sa buhay, ang dami niyang ginagawa. Laging devoted yung sarili niya sa arts, sa sciences, at sa ibang bagay na kapakipakinabang hindi lang para sa kanya, pati sa kapwa niya. Pero wait, hindi siya opisyal o nasa batas na national hero? Although walang declaration talaga, siya yung kinikilang pinaka-foremost national hero natin. Kasi siya rin yung inspirasyon ng ibang bayaning kinikilala natin. Nakakauga ba? Ito pa, ang kasabihang ang kabataan ng pag-asa ng bayan na hinango sa kanyang tulang a la Juventud Filipina o to the Filipino youth. Hindi raw ito ang eksakto niyang sinabi. Itong quote na to ay masasabi nating na shortcut o na simplify yung mismong o actual na sinabi niya. Magandang sabihin na yun yung mensahe nung kanyang sinulat, pero hindi yun yung actual niyang sinabi. Mahaba pa yon. Si J. Riz o Lolo Pepe hindi ligtas sa mga misconception sa kasaysayan. Kaya sa mga kadugo niya at iba pang naging dalubhasa sa pag-aaral sa kanyang buhay at gawa, malaking responsibilidad na panatilihing tama ang mga impormasyon tungkol sa kanya, mapa Gen Z man o anumang henerasyon. There's that need to make sure that what comes out about him is correct, is accurate, and honors his legacy because, of course, they can't speak for themselves today, but we can.